Okay guys, mayroon kaming sin-service dito na Sharp automatic washing machine. Ang problema nito guys, ayaw mag-drain, no. So ito guys, ni-check namin siya. Ayaw niya mag-drain, no. So nilagay natin siya sa spin guys, ayaw humila ng pinaka-drain motor niya, no. So ibig sabihin guys, sira yung drain motor, no. Ayaw humila, no. So checkin natin to guys kung anong problema, no. Bakit ayaw humila ng drain motor, no? So yung mga ganito guys na automatic washing machine, no? Ayan, kung mapansin nyo, ito yung drain motor niya guys, oh. Nilagay niya natin sa spin pero hindi siya humihila guys, walang movement, no? Ayan. So wala siyang hatak, no? Kaya ayan, wala. So naka-spin program na yan guys, pero wala siyang hatak na nangyari, no? Ayan. So, ang gagawin natin yan guys para ma-identify natin, katin natin yung wire, din lagyan natin ng tester yung dulo-dulo ng wiring para malaman natin kung may 220 na pumapasok dito sa drain motor, no? Para malaman natin kung ano ba ang problema, no? Yun talaga ang gagawin nyo guys kapag ang washing machine ay hindi nagdi-drain tapos hindi humahatak yung drain motor. Ang una nyong checkin yung supply, no, galing sa board, kung mayroon siyang bato galing sa board papuntang drain motor, no. Kasi mamaya bigla kayo nagpalit ng drain motor tapos wala naman pala siyang bato doon sa pinaka drain motor, walang supply galing sa board. Ayan, so ito guys, no, in-splice natin. Then susukatin natin to yung ano guys, yung pinaka output kung tawagin guys. Dapat meron tayong 200 to 220 volts na mabasa dito pag sinukat natin yung outputs, no. So ayan guys, no, nilagyan natin siya ng tester. Tingnan natin kung may supply. Ayan, so i-on natin para makita natin. Ayan guys, mayroon na siyang 201. So ang masama guys, ang problema nito, pag on pa lang natin, nagkakaroon na siya kagad ng supply, no. So pag ilagay natin sa wash guys, mayroon na siyang voltage na pumapasok, no. So ibig sabihin guys, kapag nilagyan natin ito ng bagong drain motor, continuous draining ito kasi umihila yung drain motor ng tuloy-tuloy. So ibig sabihin guys, ang naging problema nito, nag-short itong drain motor, then nagkaroon siya ng backfire doon sa board. So bumalik siya sa board. So nasira din po yung board, no. Ayan, kung mapansin nyo, continuous yung supply niya, no. Kahit ilagay natin sa wash, nagkakaroon na siya ng supply. Kumbaga stable na yung supply niya. Ayan. So pag nilagyan natin yan ng bagong drain motor, ang mangyayari niyan guys, tuloy-tuloy lang hatak yung pinaka drain motor. So hindi siya makapag-iipon ng tubig, no, pag ganun ang problema. Ayan, so ibig sabihin nasa board ang problema guys, may problema din. So dalawa guys ang problema, sira yung drain motor at the same time nasira din yung board. So ito yung board niyan guys ng Sharp na ito, no. So ang gagawin natin, repairin natin yung board, no. So palitan natin siya ng drain motor mamaya ng bago, then ito yung ipapalit natin guys. Ayan, no. So ang drain motor nito guys, same lang sila drain motor ng Whirlpool, no. Isa lang yung drain motor nila, no, Sharp at saka yung Whirlpool na ganitong model na Sharp, same lang, no. So ang gagawin natin guys, magkaroon tayo ng repair dito sa board, no. Operahan natin to. Gamit tayo ng panghinang natin, operahan natin yung board, no, para ma-check natin yung switching transistor na nag-switch, no, during drain, no, kasi mayroong mga transistor yan dito na siya yung responsible doon sa pag-switch kapag drain time na, no. So operahan muna natin ito guys. Ayan. So sa mga gusto magpa-service sa amin, no, message lang po kayo sa aming Facebook page, Northia Repair Shop, no, or sa mga taga Cavite, Laguna, Batangas, no. So nagsi-service po tayo diyan at the same time sa Parañaque, no, hanggang doon po yung area natin, no. So sa mga katanungan po, pwede kayo mag-text sa aming number, no, para masagot namin kung anong mga tanong nyo. Ayan. So inooperahan lang muna natin ito guys, no, para mabuksan natin yung loob, no. So pwede naman natin palitan ito on the spot ng board kung mayroon naman tayong pamalit, pero kung wala, pwede naman natin siya i-repair, no, para magamit yung washing machine na ito. Ayan. So kasalukuyan lang tayong mag-oopera guys
ng board para lang maoperahan natin to. So shout out muna tayo kay Marlon Labilla, no, kay Sir Rolando Dizos, no, yung mga masugid natin na tagapag-subaybay sa ating YouTube channel, no. So ayan. So medyo matagal lang guys yung pag-opera nito, no, para i-repairin, no. So kami guys minsan kapag may dala kaming board, hindi na namin ito i-repair. Papalitan na natin on the spot. Kaso dahil ngayon wala tayong stock, wala tayong dalang board, so ang gagawin natin, i-repair na lang natin ito. Ayan. So ito guys, no, nandito yung bandang triac. So kulang pa tayo sa pag-cut, no. Ayan, ito yun guys, yan. Yung dalawa na yan. So ito guys, ito napapansin natin, shortage, no. Nagkakaroon na siya ng continuity sa bawat paa. So dalawa kasi guys yung transistor dito. Ito yung triac. Yung isa dyan ay sa inlet valve. Yung isa, ito guys, inlet valve ito, no. So wala tayong nakitang shortage sa inlet valve. Ayan. So ang nakita natin guys dito sa drain motor, no. So dalawa yan sila. So yun ang papalitan natin, yung triac transistor na yan, no. So ayan, tinanggal na natin. So papalitan natin. So ito yun guys, so ito yung pamalit natin. Kinuha lang din natin ito guys sa mga lumang board, itong triac na ito. So papalitan natin. Ayan. So kapag napalitan na natin yan guys, ayos na yan, no. So yun po ang naging problema, yung mga continuous draining na humihila lang siya ng tuloy-tuloy, no, na kahit nakawas, humihila ng tuloy-tuloy yung drain motor. Yan po ang kailangan nating palitan, yung transistor na yan, no. So yun yung switching transistor. So ang pag-check niyan guys, mayroon lang yung ground sa gitna. So dapat wala yung continuity sa kabilaang paa. Pag nagkaroon yan ng continuity doon sa magkabilang paa, ibig sabihin shortage yan. So ayan. So yun guys, no. Okay na po ito. Ito lang yung papalitan natin. Okay guys, thank you. Bye-bye.